Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nako po, VP Sara tinanggal ni Pres Marcos bilang caretaker ng Pilipinas. Nako, Manny Pacquiao sunod. Yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga karibin natin, nasa thumbnail po natin, naiyak si Risa, no? Si Risa Hontiveros, naiyak sa balitang ito. Nako, mamaya at bibigyan po natin yan ng komento. OMG, Remulla is in power na ba? Kasi nga po, dalawang Remulla na po. Sa magkaibang departamento, ang mga sekretary ni President Bongbong Marcos Jr. Bigyan natin mamaya ng komento yan mga kabayan kung advantage ba yan or disadvantage para sa ating bansa. Okay? Alright, at ito pa mga kabayan, President Marcos, yan President Marcos pitches Philippines as ideal investment destination, no, to ASEAN businesses. Nako. Paano kaya ito paano kaya ni President Bongbong Marcos Jr. i-convince, no, na ideal nga ang Pilipinas. So mamaya bigyan po natin ng komento yan. At ito pa mga kabayan, nakakagulat na balita. Yung judge po, no, yung judge na nagpabasura sa illegal drugs cases ni former Senator De Lima, ay na-promote. Nako. Prinomote po ni PBBM bilang Associate Justice ng Sandigan Bayan. Naloko na. Tama talaga ang sinasabi ni De Lima. Nung paglaya niya, anong sabi niya? PBBM is a blessing. Nako, mamaya bigyan po natin ng komento at ito na nga. Ito po yung magpapaiyak kay Senator Risa Hontiveros mga kabayan. Nako. Nawala lahat ng paghihirap ni Senator Risa Hontiveros dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Bakit po? Eto, Korte sa Amerika binasura. Ibinasura ang mga kasong human trafficking, forced labor at money laundering versus KOJC leader. Nako mga kabayan, kumusta ka ngayon? Senator Risa Hontiveros. Yung pang-investigasyon mo pala dito sa Pilipinas, no? Ay wala nang basihan, di ba? Kasi absuelto na po Sa Amerika, absuelto na po si Pastor Apollo Kibuloy. Yan mga kabayan, Pastor Apollo Kibuloy is running for senator, di ba? Yan. At yan nga po mga kabayan, sinabi pa ni De Lima ay ni Senator Risa Hontiveros na walang hiya naman itong si Pastor Kibuloy, di ba? Sana yung mga may kaso di umano, no? Yung mga iniimbestigahan ng gobyerno, hindi tumakbo bilang lawmaker. Sabi po yan ni Risa Hontiveros. Paano ito? Senator Risa Hontiveros, absuelto na. Sa kasong human trafficking, forced labor at money laundering itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon po yan sa Korte ng Amerika. No, kasi doon naman yan nagsimula di ba mga kabayan? Doon po yan nagsimula at doon rin tinapos. Ibig sabihin mga kabayan, malinis po. Malinis po si Pastor Apollo Kibuloy. Yan mga kabayan. Tatakbo pong senador. Alam na this, no? Senator Risa Hontiveros. Ano na? At ito pa mga kabayan, ito po yung sinasabi natin kanina, Remulla is in power na ba? Kasi ito mga kabayan, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang kapatid niyang si Cavite Governor John Vic Remulla ang magiging bagong kalihim ng Department of Interior and Local Government or DILG. Nakapalit ni Benhur Abalos na tatakbo namang senador sa 2025 election. So, paano ba ito mga kabayan? Dalawa na po, no, ang ating secretary na Remulla. Yung isa po sa DILG at yung isa naman po ay nasa Department of Justice.
Ano sa palagay nyo? Is this advantage? Ha? Ito kasi ang naiisip ko, ito pure ano to commentary mga kabayan. Hindi naman siguro bawal ang magkomento dito sa ating bansa. We're democracy government, di ba? May demokrasya naman sa atin. Ito po ang ano ko dito, take, no? Hindi kaya magkaroon ng monopoly ng justice dito? Monopoly of information, di ba? Information. Kasi tingnan nyo mga kabayan, connected po kasi yung kanilang departamento, di ba? These two departments are always coordinated or coordinating, di ba? Yung DILG, hawak niya po ang local government at saka police. Dito naman po sa Department of Justice, marami pang hawak ang DILG. Okay, dito naman po tayo sa, bukod po yan sa bukod po sa local government at saka sa kapulisan, may iba pa pong hawak ang DILG. Pero yan lang po yung natin i-stress out, okay? At dito naman po sa Department of Justice, no? Ito, Bureau of Correction, Bureau of Immigration, ito po yung mga attached agencies, no? NBI, so at marami pa pong iba. Kita nyo na, NBI, police, di ba? Department of Justice and DILG, baka magkasabuatan lang ito. Kasi magkapatid di ba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Kaya nga nasasabi ko mas makapangyarihan pa ang dalawang, pag pinagsama itong dalawa, mas makapangyarihan pa sa Pangulo, mga kababayan. Mas makapangyarihan pa po sa Pangulo. Justice at DILG, local government at saka Department of Justice, pinagsama nyo. Iisang apelyido, magkapatid. Baka magkaro. Ito hindi ko nasabing magsasabuatan sila, but hindi rin naman natin maiiwasang isipin 'yan di ba? Na magkaroon po ng sabuatan between, di ba? DILG and Department of Justice, di ba? What do you think mga kabayan? Dihado na naman ba si Juan de la Cruz dito sa naging desisyong ito? Kasi for example, dito sa mga pogo-pogo mga kabayan, madali nilang sabihin sa publiko na, ops, wala na pong pogo dito sa Cavite. 'Di ba? Kasi for example lang pwede nilang pagtakpan di ba? Pwede nilang pagtakpan ng DILG, walang makikialam. 'Di ba? Hawak nilang pulis hawak nilang NBI, sino pang makikialam? 'Di ba? Alangan naman FBI ang makialam diyan hindi naman sila. Alangan naman ICC ang makialam diyan hindi naman sila pwede dito. 'Di ba? Yun nga po mga kabayan, yun po yung gusto kong i-point out. Baka magkaroon ng monopoly of justice, no? Dito sa nangyayaring ito between DILG Secretary John Vic Remulla and Department of Justice, no? Secretary ng Department of Justice na si DOJ Secretary Boying Remulla. Magkapatid po kasi, no? And I think pag pinagsama po yung mga attached agencies nila, napakarami po kasi. They are more powerful than the president, mga kabayan, kung iisa-isahin yan di ba? At saka pwede na nilang i-manipulate yung mga information na makakarating sa presidente. Kung talagang gustuhin nila, di ba? Pero anyway mga kabayan, eto na. Marcos speeches, Philippines as a ideal investment destination to ASEAN businesses. Ang problema dito mga kabayan, how can you justify, no, or convince these ASEAN businesses to put investment in the Philippines, mga kabayan? Kasi unang-una nakikita po ng ASEAN investors, no, na bakit yung ibang bansa nag-pledge lang sa'yo. Why? No? Bakit yung ibang bansa puro pledges lang ang ibinigay sa'yo? There's no actual investment. Di ba? Tapos ngayon sasabihin mo sa atin, sa kapitbahay mo, na mag-invest kayo sa amin na. Sige, ako kaming bahala sa pera nyo. Ganun ba ang gusto?
yun mga kabayan, it's very napakahirap i-defend, no? Napakahirap ipagtanggol ni President Bongbong Marcos Jr. dito sa ASEAN na to na sinasabi niya nga mas ideal mag-invest dito sa Pilipinas, no? Kasi personally, 'di ba, tayo alam po natin na puro pledges lang ang ibinibigay ng ibig sabihin puro pangako lang ibinibigay ng foreign investors dito kay PBBM sa mga nakaraang travel niya. Tapos out of the blue, sasabihin po ni PBBM na, okay, Philippines is very ideal investment destination, no, sa ASEAN. Nako, pumukang mapapakamot yung ibang nito, ha? Yung mga ASEAN countries. Mukhang mapapakamot dito sa sinasabi ni PBBM. Why can't we? Sabagay, hindi ka rin pwede kasi ditong kailangan ipagbalaki mo pa rin kahit alam mong hindi mo na kailangan di ba? Ipagmamalaki. Kailangan mo talaga ipagmalaki kung ano meron tayo dito, di ba? Palakpakan din po natin si President Bongbong Marcos kasi ang lakas ng loob niya, no? Ang lakas ng loob niya sabihin na ideal investment destination ang Pilipinas dito sa Asia. Well, anyway, eto na nga mga kababayan, yung ito news update, mga Muntinlupa City Judge Hiner Hito. Yan itinalaga ni PBBM bilang Associate Justice ng Sandigan Bayan. Sino po ba itong si Judge Hiner Hito? Or Gito? Yan. Siya po ang hukom na nagbasura sa illegal drug cases ni dating Senator Laila de Lima. Yan na nga po no, palakpakan po natin ito. Kasi sila mismo nagbubukingan na. Nung sinabi po ni De Lima na President Bongbong Marcos sa blessing, no? Ito na 'yon, blessing na sa kanila. Si De Lima nakalaya, yung nagpalaya kay De Lima na promote. Ano pang gusto nyong gawin ni Kaya maybe in the future mga kabayan, makikita natin si De Lima will be protecting, will be attack dog of the government, no? Of the administration. Kahit nga not in the future kasi nakita na natin paglaya pa lang agad tahol na agad kay kay ICC. Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion diyan? Ano nang nangyayari? At least updated lang tayo, di ba? Okay. Eto na nga mga kabayan, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ako mga kabibig, si VP Sara, tinanggalan na ni BBM sa pangalaga sa Pilipinas kung aalis siya sa bansa. Kasi si BBM ngayon ay pumuntang Laos. Oo. Shock lang tayo kasi hindi si VP Sara ang kanyang binigyan ng responsibilidad para mamahala sa ating bansa. Take note busy presidente natin yan. Pero hindi na pinagkakatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Anong nangyari BBM? Takot ka ba na kapag aalis ka ay may mangyaring kababalaghan na pagbalik mo hindi na ikaw ang presidente? Well, mga kabayan, tinapik na po natin ito last vlog natin. But sinasabi ko nga, ito, good news din ito para sa atin na mga na supporter ni Vice President. Kasi nga po, no, baka taniman pa na kung ano-ano dyan, no? Gaya ng ginawa nila sa 125 million na CIF ni BP Sara, di ba? Ibinigay kay Vice President Sara Duterte, maikli na lang po yung panahon para gastusin yung pera. Kaya ginastos na ni BP Sara in 11 days. At yan po, ang tingin natin dyan ay parang na-set up, no? Na-set up po si Vice President Sara Duterte. Yan. Which is na yun po ang findings, no? ng COA. Kasi ano na lang limited na lang po yung oras para gastusin yung CIF. So ginastos ni BP Sara within 11 days. So yan. Baka yan nga po mga kabayan, baka mangyari rin yan dito sa sinasabi, no, na kung magiging caretaker pa si BP Sara, wag na lang,
di ba? Baka ma-set up lang at taniman ng kung ano-ano. Ha? Maging ano pa yan, maging cause, maging reason, at maging grounds for impeachment pa yan. Kasi yan po talaga ang binabalak nila eh. At saka, kung ako si Vice President Sara Duterte, ay hindi rin ako magiging caretaker. Iba na lang eh. Ha? Ay, taniman nyo pa ng taniman dyan. Wala, hindi, ako patuloy yung sisihin ng taong bayan, di ba? Ang nangyari, kabibig, tatlo ang caretakers of the government. Dapat sana, pag wala ang presidente, dapat ang ating vice presidente ang magiging caretaker ng gobyerno. Pero iba na ngayon, kabibig. Tatlong tao ang ginawang caretakers ni Pangulong Bongbong Marcos sa gobyerno. Pansamantalang, mamuno sa pamahalaan sina Executive Secretary Lucas Bersamin. Bakit tumakbo ba sila sa eleksyon? Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Bakit? Mas mataas ba silang nakuhang boto kay VP Sara? At Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. Habang nasa Laos si President Bongbong Marcos. Sa Bisaya, Laos na siya. Laos na ba? Laos na si BBM. Di ba? Para dumalo sa ASEAN Summit ayon kay PCO Secretary Cesar Chavez. Ito ang unang pagkakataon na hindi si VP Sara Duterte ang magsisilbing caretaker habang wala sa bansa si. Alam niyo mga kabayan na natatandaan ko itong Laos, no? Nung nag-aaral tayo sa elementary, di ba? Yung sibika at kultura pa, yung mga libro. Siguro ko may nakaka-relate dito, di ba mga kabayan? I think natatopic din natin sa elementary, di ba? Yung Laos is not really a progressive country. But look at them now today mga kabayan. Pilipinas na. Ha? Ang nag-invite to invest in the Philippines dito sa Laos, di ba? Nakita niyo po mga kabayan, Philippines is not really improving, no? Ha? Or mas mabilis lang ang improvement ng ibang bansa kaysa sa Pilipinas. We are still improving, no? Progressing, di ba? But dahil nga sa konti lang ang suportang nakukuha natin sa mga malalakas na bansa. Kasi kung talagang malakas ang US at talagang gusto nila tayong dito, ginawa na sana nila yon, di ba? Maging progressive ang Pilipinas. Ha? Pero dito, I think Laos is more inclined, no? Dito sa China, mga kababayan. Base po sa nabasa kong balita, no? That Laos is more connected to China rather to the US, no? Hindi ba, I mean, ito hindi ba tayo nahihiya, Pilipinas, yung pilit tayong di ba? Pilit tayong nakikipag-away dito sa China, but yung allied ng China pinai-invest natin sa Pilipinas. Oh, di ba? Baka sabihin niyo naman, oops. Pagdating ng panahon baka sabihin niyo, oops. Yung mga taga-Laos spy na rin. Spy na rin. Kasi tulad po na nangyari sa sa mga Chinese, di ba? Una pa sila napunta dito matagal na, unang panahon pa. May Chinese na talaga dito. Kung nag-spy sila, noon pag ginawa nila yan, ng mga spy, di ba? At saka ito, balikan lang po, ito Okay, ano po ang inyong opinion dito sa video ito? Comment nyo na lang po. Balikan ko lang po ito. May gusto lang akong i-point out. Yan Itong si, taga Cavite yung mga ito si mga Remulla, di ba mga kabayan? Taga Cavite po sila. We're in. Sa pelikula po ng sino ito? Yung may balbas din dito, sino? Juan Luna, yan. Juan Luna ba yun? I think Juan Luna nga, no? Yung Trinahidor, di ba? Yung pelikulang Juan Luna. Trinahidor po siya. Trinahidor po siya ng taga Cavite. What I'm trying to point out is baka trahidor rin din.
ang taong bayan ng isang Kabitenyo. Well, marami naman talaga eh, di ba? Si ano nga, si Senator Bong Revilla, Kabitenyo rin yan eh. Ang trahidor din yan kasi nakulong nga eh, di ba? Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion? Comment na lang po sa baba para sa lang po ng ating mga kabayan ang inyong pong opinion. Maraming salamat po.